Paano nililinlang ni Satanas ang mga Pilipino? Yan po ang topic ko dito sa video na ito. Una po, kailangan natin maintindihan muna kung ano ang spiritual warfare. Warning po ng Biblia na totoo ang spiritual warfare. Sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 12, our real enemies are the so-called rulers, authorities, and powers. Sino ang mga ito? Ito yung mga fallen angels, yung mga demons, iba-ibang grupo, iba-ibang paraan, pero pare-pareha sila ng gustong gawin para sa atin. Again, Bible, Revelations chapter 12 verse 9, yung mga fallen angels na yan, na andito sila sa mundo natin, marami sila pero hindi natin sila nakikita. Ang number one na gusto nilang mangyari is to deceive us. Deceiver si Satanas. Deceiver ang mga demonyo na yan. So sa turo natin, meron pong apat na steps para makuha tayo ni Satanas. Una na D is deception. Pangalawa na D is division. Pangatlo na D is diversion. And then eventually, pang-apat na D, which is the ultimate goal of Satan, is our damnation eternally in hell. So yung first step, according nga sa Revelation chapter 12 verse 9, is deception. Ano ang deception? Ang deception ay, pag ikaw ay na-deceive, kung ano yung katotohanan, naging kasinungalingan. Kung ano yung mali, yun ang tama. Kung ano yung maganda, yun ang pangit. Kung ano yung pangit, yun ang maganda. Yung binabaliktad ni Satanas ang mga bagay-bagay para makuha kanya. Kaya nga, ang unang commandment, ang pinaka number one rule ni God ay siya lang dapat ang i-worship natin, paniwalaan natin, lapitan natin. Kasi pag si Satanas, ang kanyang kingdom, ang nilapitan natin, ang pinaniwalaan natin, nasa deception na po tayo at delikado na yon. Pupunta tayo sa division, diversion, and eventually our destruction, damnation in hell. So ano yung mga dapat natin gawin para malabanan etong panlilinlang ni Satanas? Una po ay umiwas sa mga ginagawa niya, umiwas sa mga deception niya, umiwas sa mga bagay-bagay na instrumento ni Satanas para po tayo ay ma-deceive. According to our exorcists, marami na pong exorcists dito sa Pilipinas dahil ni-require ni Pope Francis noon na kada diocese dapat may exorcist. At sa turo nila, base na rin sa pag-aaral nila sa Biblia, pag-aaral nila sa catechism at sa mga seminars nila, at lalong-lalo na po sa experiences nila sa exorcism, ito po ang sinasabi nila na dito sa Pilipinas, pinakapaborito ni Satanas para marami siyang ma-deceive and eventually there's division, diversion, and damnation. Ang kanya ginagamit, tulad ng sinabi ni Father Francis Siquia, exorcist, chief exorcist dito sa Pilipinas, para ma-deceive tayo ni Satanas, ay ginagamit niya yung tinatawag natin na animism or paniniwala sa mga tao, mga bagay man yan, mga ritual yan, na meron silang spiritual or occult power. Pag sinabing spiritual and occult power, yan ay power na hindi galing sa Biblia, hindi galing sa simbahan, kaya obviously hindi galing sa Diyos. Pag nakinabang ka sa spiritual power, healing man yan, pampaswerte man yan, pang-protection man yan daw, delikado ka na po. Nasa deception ka na. Dapat kay God lang. Kaya nga, in this Catechism of the Catholic Church, under commandment number 1, ine-explain doon sa paragraph 2116 and 2117 na bawal ang mga ito. Bawal ang pag-aalbularyo, bawal ang paniniwala sa mga ritual, mga tao, mga bagay-bagay na may spiritual power. So wag lumapit sa mga tao na may spiritual or occult power, tulad nga ng albularyo, mambabarang, mantatawas, manghuhula, mangkukulam, at huwag gumawa ng mga ritual na may spiritual power din, tulad ng pagpapadugo,
pagriritual para kung ano-ano dyan, panggamot na hindi naman galing sa simbahan, at huwag maniwala din sa mga bagay-bagay na may spiritual power daw tulad ng feng shui, pangpaswerte, pang-anib, pang-protection, tulad ng mga bala, or yung tinatawag ng ating catechism na mga pamahiin. So, yun po mga kapatid, ang ginagamit ni Satanas na paraan para tayo po ay malinlang niya, ginagamit niya ang espiritismo or paganismo or animism, paniniwala sa mga tao, bagay, mga ritual na may occult, may spiritual powers. Huwag po maniwala sa kanila kasi klarong-klaro naman po sa Biblia. For example, in Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 11, na enumerate po doon na bawal talaga lumapit sa mga tao na ganyan. Huwag gamitin yung mga ritual na may power na ganyan. So, para po safe tayo, sabi ni Jesus in John chapter 8 verses 31 and 32, if you listen to me, sabi niya, you truly are my disciple. Ang totoong disipulo daw ni Jesus ay yung siya lang ang pinaniniwalaan. And you will know the truth, and the truth will set you free. Sabi naman ni Jesus, the truth will set us free. So dapat stick tayo sa truth, at pag Katoliko ka, pag sinabing truth, the Bible always explained in our Catechism of the Catholic Church at continuously being taught by our church, especially by authorities. At pagdating sa spiritual warfare, ang mga authorities po natin in the Catholic Church are the exorcists. Sila yung nakaka-experience, sila yung nakakaalam kung ano yung dapat natin gawin at iwasan. So kung sinabi ni Father Francis Syquia na umiwas sa animism, umiwas sa mga tao, mga ritual, mga bagay na may spiritual power, dapat po umiwas tayo dyan. Let me end dito sa kasabihan na ito. Offense wins games, defense wins championships. Kasabihan po yan sa basketball. Pwede po natin yan may apply sa spiritual warfare. Offense wins games, but defense wins championships. Ibig sabihin, if you are able to defend yourself from the attacks of the devil, from the deception of Satan, panalo ka na. Hindi ka niya maano-ano. Kaya nga po, ang priority namin sa ministry ay serious integral evangelization and catechesis. Yung pagtuturo ng totoo so that people will be liberated from the control of Satan. Kasi ang tao, pag nalaman niya na mali pa yun, ikokumpisal ko yun, tatalikuran ko yun, magiging maayos ang buhay ng tao na yan. So know the truth so that you will be able to defend yourself by practicing yung mga turo ng simbahan na gagawin mo dapat, paniwalaan mo dapat para ma-defend mo yung sarili mo. God bless. Sana may natutunan kayo. Please help me. Mag-like po kayo, mag-comment kayo, and i-share nyo ang mga videos ko. And if you are not yet my follower, please follow me. Ang mga content ko po ay tulad nito, nakakatulong sa atin mga Kristiyano, mga Katoliko, para maisabuhay natin yung totoo, unadulterated, uncontaminated na pananampalataya. Once again, God bless at salamat.